Good morning po muli at tuloy po tayong lalapit sa Panginoon. Ang ating pong talatang gagamitin ay ang Hebrews 4:12 na nagpapakita po na ang salita po ng Diyos ay buhay at magagamit po natin ito dahil ito po ay nagmimistulang boses po ng Diyos sa atin. Hindi na siguro nagmimistulang talagang boses po ito ng Diyos sa atin, kaya nga ho, napakabuti ho na tayo bilang mga anak ng Diyos ay palagian nating at least mag-devotion po tayo sa Bible, magkaroon tayo ng pagbubulay sa Bible kasi yung pong pinapakita po rito ng talata ay since then buhay na po talaga siya po yung salita na nag-create po ng naglikha po ng langit at lupa at ang bagay po na nakita sa mundong ibabaw at maging ating pong buhay ay kinreate po ng Word of God. Kasi po mismo Word of God, sinasabi po sa John 1:1 ay nagpasimula ay Berbo at ang Berbo ay suma sa Diyos at ang Berbo ay Diyos. Ibig sabihin si Jesus Christ po mismo ito na nagkatawan tao po para po tayo po magkaroon po ng kaligtasan at para po tayo makikakitaan tayo ng tinatawag na kalakasan nagmumula po sa Diyos sa pamamagitan po ng pagharap po bilang tabak na nakapaghihiwalay po ng kaisipan ng tao at mga kasukasuan po, no? Kumbaga sa panahon ngayon siya yung operating vessel, no? Operating instrument sa buhay ng tao na kung titignan po natin, marami mga bagay po sa buhay natin na sometimes hindi natin maunawaan at sometimes hindi mabigay ng kapwa natin tao ang mga bagay na katanungan sa buhay po natin. At ang makita natin dito na talagang ang Diyos lang po ang pwede natin lapitan, kaya ang kanyang pangako sa 11:28 ng Matthew, talagang ini-encourage niya po tayo na tayo lumapit po sa Kanya sapagkat siya po ay marunong. At yung mga pasanin po natin, kabigatan natin, kayang-kaya po niyang pag-aangin at pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Ganon din po dito sa chapter 4 ng Hebrews na talagang makikita natin na yung kapahingahang pinapangako po ng Diyos na tayo po ay pumasok, pero meron pong babala ang Diyos po dito na meron mga tao talaga na magkakaroon po ng hindi pagsunod po sa kalooban ng Diyos, hindi makakapasok po sa kapahingahang pinagkakaloob po ng ating Panginoon. Kaya marapat po na manatili po tayo sa salita po ng Panginoon, maging foundation po natin ito o pundasyon sa buhay po natin ang salita po ng Diyos. At makikita po natin na tayo po ay bibigyan ng enlightenment ng Diyos, direksyon ng Diyos, kung paano nga mamuhay na meron pong patuloy na takot po sa ating Diyos at patuloy na karunungan na kung saan sa araw-araw ng buhay po natin makita natin na meron pong Diyos na gagabay po sa atin. Kaya huwag po tayong matakot, huwag po tayong mabalisa. Kung may mga problems po tayo, napakadali na po ngayon yan dahil meron tayong Diyos na buhay na pwede po tayong nilin ng kanyang salita at lumapit po sa kanya. Salamat po.